Itago niyo na lang po ako sa pangalang Amboy, mula sa isang bayan dito sa rehiyon ng Visayas. Matagal ko nang nais ibahagi ang kakaibang karanasang nangyari sa akin noong dekada 70. Hindi ko inakala na darating ang araw na makakapagkwento ako nito sa mas malawak na madla. At handang ilahad ang mga pangyayaring nagpabago sa aking buhay magpakailanman. Noong mga panahong yun, nakatira kami sa malayong bahagi ng Talisay, malapit sa bundok kung saan kakaunti pa lamang ang mga naninirahan. Ang aming tahanan ay parang hiwalay sa sibilisasyon dahil sa layo ng bawat kapitbahay. Kadalasan, kailangan mong maglakad ng mahigit 2 oras bago makarating sa pinakamalapit na sambahayan. Ang karamihan sa aming mga kapitbahay ay mga kamag-anak din namin, mga pinsan at tiyuhin na namumuhay sa parehong kondisyon ng kahirapan at pagsisikap. Sa gitna ng lahat ng ito, may isang tao na laging naging misteryo sa aming pamilya. Ito ay si Tio Bernardo, ang nakatatandang kapatid ng aking ama. Si Tio Bernardo ay isang matandang lalaki na mag-isa lang sa buhay. Ayon sa aking ama, siya ay nasa edad na 82 taon noong mga panahong yon. Payat, may baluktot na likod at laging may malalim na tingin na parang nakakakita ng mga bagay na hindi nakikita ng ordinaryong tao. Ang kanyang kubo ay matatagpuan sa mas mataas na bahagi ng bundok, kung saan kailangan mong umakyat ng matarik na daan upang makarating doon. Hindi kami madalas bumisita sa kanya dahil sa layo. Ngunit tuwing pumupunta kami, lagi kong napapansin ang kakaibang pakiramdam na bumabalot sa lugar. Ang aking ama ay palaging nagpapaalala sa amin na maging maingat at magalang kapag nasa harapan ni Tio Bernardo. Sinasabi niya na ang kanyang kapatid ay hindi basta-basta tao. Ito ay may mga kaalaman at kakayahan na lampas sa aming pangunawa. Hindi niya kailanman ipinaliwanag ng detalyado kung ano ang ibig niyang sabihin. Ngunit ang seryosong tono ng kanyang boses ay sapat na upang magtanim ng takot at respeto sa aming mga puso. Kahit bata pa ako noon, nararamdaman ko na ang bigat ng mga salitang yon, na para bang may malalim na lihim na nakatago sa likod ng simpleng babala. Isang hapon, habang kami ay nagpapahinga mula sa mahabang araw ng pagtatanim sa bukid, nilapitan ko ang aking ama at sinabihan na pumunta sa bayan upang bumili ng mga pangangailangan para sa hapunan. Ang aking nakatatandang kapatid ay wala noon dahil nasa kabilang baryo para sa isang okasyon. Kaya ako ang napiling magpunta. Kinuha ko ang aking lumang sombrero na gawa sa dahon ng niyog at nagsimulang maglakad patungo sa bayan. Ang daan ay maputik dahil sa patuloy na pag-ulan ng mga nakaraang araw. At ang mga ulap ay nananatiling mabigat sa kalangitan. Habang naglalakad ako sa pamilyar na landas, napansin ko ang mga pagbabago sa paligid, dulot ng mga pagguho ng lupa. Ang mga bahagi ng bundok ay gumuho at makikita mo ang mga ugat ng mga puno na nakalantad. Ang mga bundok sa aming lugar ay binubuo ng maliliit na buhangin na madaling mabasa at lumambot kapag umulan. Kaya hindi bihira ang mga landslide.
Ngunit sanay na ako sa mga ganitong tanawin at alam ko kung saan ligtas maglakad upang maiwasan ang panganib. Patuloy akong naglakad hanggang sa nakita ko sa kalayuan ng kubo ni Tio Bernardo na nakatayo sa taas ng burol na parang bantayan na tumitingin sa buong kapatagan. Nang lumingon ako sa direksyon ng kanyang bahay, nakita ko siyang naghahatid ng mabibigat na kahoy mula sa kagubatan. Kahit umuulan at malamig ang simoy ng hangin, wala siyang suot na damit na panglamig. Ang kanyang payat na katawan ay yumuyuko sa bigat ng mga kahoy na kanyang dinadala. Para namang nakukonsensya ako sa nakita ko, kaya nagpasya akong lumapit at tumulong sa kanya bago magpatuloy sa bayan. Nang makita niya ako, tumigil siya at tumingin sa akin ng matalim. Parang sinusuri kung ano ang aking intensyon. Binati ko siya ng may respeto at nag-alok na tulungan sa pagdadala ng mga kahoy. Nang unay tinanggihan niya ako at sinabi na asikasuhin ko muna ang iniutos ng aking ama. Ngunit dahil sa aking pagmamatigas at tunay na pagnanais na tumulong, sa huli ay pumayag din siya. Sinabi niya na may 2 pirasong kahoy pa siyang naiwan sa gilid ng daan at iyon ang una kong kukunin. Tumakbo ako patungo sa lugar na yon, puno ng sigasig at determinasyon na makatulong sa matandang kamag-anak. Nang makarating ako sa gilid ng daan, nakita ko ang 2 pirasong kahoy na nakapatong sa lupa. Sa tingin, hindi naman sila gaanong malalaki. Mga 2 talampakan lang ang haba at 1 talampakan ang lapad. Lumapit ako at binuhat ang unang piraso. Subalit nagulat ako nang hindi ko man lang ito maangat kahit kaunti. Inakala kong baka mali lang ang aking pagkakahawak. Kaya sinubukan ko ulit. Ngayon ay may mas malakas na pagkakahawak ang ginawa ko. Ngunit muli akong nabigo. Ang kahoy ay parang nakabaon sa lupa. O kaya naman ay may bakal sa loob nito na nagpapabigat. Sinubukan ko pang ilang beses gamit ang lahat ng aking lakas. Ngunit walang nangyari. Napahinto ako at pinagmasdan ng kahoy ng mabuti. Wala namang kakaiba sa itsura nito, maliban sa mga kakaibang dahon na nakadikit sa balat, na parang mga parasitikong halaman na lumalaki sa puno. Sinubukan kong alisin ang mga dahon, ngunit ang kanilang ugat ay malalim na nakabaon sa kahoy, na parang bahagi na ng mismong katawan nito. Habang ginagawa ko ito, napansin kong unti-unting dumidilim ang paligid. Nag-alala na baka mahuli ako ng uwi. Kaya naman nagpasya akong kaladkarin na lang ang kahoy patungo sa bahay ni Tio Bernardo. Umabot ako ng halos 40 minuto na naghirap bago ko natapos ang gawaing yon. Ang aking mga palad ay puno ng mga gasgas at sugat. At ang aking katawan ay nanginginig sa pagod. Nang makita ako ni Tio Bernardo sa ganitong kalagayan, lumapit siya sa akin ng may ngiti sa muka. Isang ngiting puno ng kahulugan na hindi ko noon maintindihan. Kinuha niya ang aking mga kamay at sinimulang gamutin ng mga sugat gamit ang mga dahon na kinuha niya sa kanyang hardin. Habang ginagawa niya to, nagsalita siya ng mahinahon. Sinasabing ang mga kahoy na iyon ay hindi ordinaryo. At kung pangkaraniwang tao lang ang sumubok na buhatin yon, walang posibilidad na magtagumpay. Sinabi niya na ang katotohanan na nakayanan kong kaladkarin ng mga yon ay patunay na may espesyal na lakas at kakayahan ako na lagpas sa karaniwan. Ang kanyang mga salita ay nagdulot ng kaba at pagtataka sa aking puso. Hindi ko alam kung dapat ba akong matakot o maging masaya sa kanyang mga pahayag.
Pagkatapos gamutin ang aking mga sugat, sinabi niya na bumalik ako kinabukasan kung nais kong malaman ang mas malalim na katotohanan tungkol sa mga bagay na aking naranasan. Umalis ako mula sa kanyang bahay na puno ng mga katanungan at nagtungo sa bayan upang tapusin ang aking gawain. Nang makarating ako sa merkado, nagmadali akong bumili ng mga kailangan at bumalik sa aming bahay. Sa aking paglalakad pa uwi, hindi ko mapigilan ang pag-iisip tungkol sa mga sinabi ni Tio Bernardo. Ano ba talaga ang mga kahoy na yon? Bakit hindi ko ito mabuhat? At ano ang ibig niyang sabihin na may espesyal akong kakayahan? Habang nasa daan ako pauwi sa bahay, ay napapansin kong parang lumiliwanag ang paligid. Nang makarating ako sa bahay, nasalubong ko ang aking nakatatandang kapatid. Nakakadating lang din. Tinanong ko siya kung anong oras na at sinagot niya na 3:00 pa lang ng hapon. Nagulat naman ako dahil sigurado akong umalis ako sa bahay ni Tio Bernardo ng 8:00 na ng gabi. Paano nangyari yon? Paano ako nakabalik sa oras na dapat ay matagal ko nang nalagpasan? Ang mga katanungang ito ay nagdulot ng mas malalim na pagkalito sa aking isipan. Pero sa kabila ng lahat, may bahagi sa akin na nagsasabing ito ay simula pa lamang ng mas malalim na hiwaga na aking mararanasan. Kinagabihan, habang nakahiga ako sa aking papag na gawa sa kawayan, hindi ako makatulog. Ang mga pangyayari ng araw na yon ay patuloy na umiikot sa aking isipan. Ang bigat ng mga kahoy, ang kakaibang dahon na nakadikit dito, ang oras na para bang bumalik sa nakaraan, at ang mga salita ni Tio Bernardo na puno ng misteryo. Lahat ng ito ay nagdulot ng matinding kuryosidad sa aking puso. Nang magmadaling araw, napagpasyahan ko na bumalik sa kanya upang malaman ang katotohanan. Hindi ako makapaghintay hanggang sa umaga. Kaya nang sumikat ang araw, agad kong natapos ang aking mga gawain sa bukid upang malaya ako para sa paglalakbay. Pagkatapos ng almusal, nagpaalam ako sa aking mga magulang na pupunta ako kay Tio Bernardo. Hindi nila ako pinigilan dahil tapos ko na ang lahat ng aking responsibilidad. Agad naman akong naglakad ng mabilis, puno ng determinasyon at excitement. Nang makarating ako sa bahay ni Tio, nakita ko siyang nag-aalaga ng mga halaman sa kanyang hardin. Nang mapansin niya ako, ngumiti siya at iminungkahi na pumasok na sa loob ng kubo. Sinabi niya na may ipapakita siya sa akin. Ito ay ang mga lihim na matagal nang nakatago sa mga kahoy na aking dinala kahapon. Pumasok kami sa loob ng kanyang kubo at doon ay inihiwalay niya ang kurtina na naghihiwalay sa kusina. Sa likod ng kurtinang iyon, nakita ko ang 5 malaking piraso ng kahoy na may kakaibang kulay. Ang balat ng mga kahoy ay kulay asul, na parang mga bato na may buhay. Lumapit ako at hinawakan ng isa sa mga ito. Naramdaman ko ang kakaibang init na nanggagaling dito. Para bang may pulso, parang may buhay na dumadaloy sa loob ng mga ugat nito. Ipinaliwanag ni Tio Bernardo na ang mga kahoy na ito ay tinatawag na bato ng buhay. Isang uri ng puno na lumalaki lamang sa mga lugar na tinitirhan ng mga engkanto at espiritu. Sinabi niya na ang mga punong ito ay napakabihira at ang mga ito ay may kakayahang lumago at magkaroon ng sariling kamalayan.
Para sa mga taong may kaalaman sa anting-anting at agimat, ang mga punong ito ay pinakamahalagang sangkap upang lumikha ng mga bagay na may tunay na kapangyarihan. Ipinagtapat niya na karamihan sa mga tao ay gumagawa ng agimat gamit ang tanso o bakal. Ngunit ang mga bagay na iyon ay patay na materyales na walang kakayahang lumago o magkaroon ng sariling lakas. Sa kabilang banda, ang bato ng buhay ay may kakayahang magbigay ng tunay na kapangyarihan sa sino mang marunong gumamit nito ng tama. Kinuha ni Tio Bernardo ang isa sa mga piraso at nagsimulang hatiin ito gamit ang isang itim na punyal na may kakaibang tatak. Sinubukan niya munang hatiin ito gamit ang ordinaryong itak, ngunit hindi ito gumalaw kahit konti. Ngunit nang gamitin niya ang itim na punyal, ang kahoy ay nahiwa na parang tinapay lang. Namangha ako sa nakita ko at mas lalo akong naging interesado sa mga lihim na kanyang ibabahagi. Habang hinihiwa niya ang kahoy, ipinagtapat niya na gagawa siya ng isang espesyal na agimat para sa akin. Isang bagay na magbibigay sa akin ng proteksyon at lakas na lagpas sa imahinasyon. Ilang oras siyang nagtrabaho at sa buong panahong iyon, patuloy niyang ipinaliwanag ang mga prinsipyo ng paggawa ng agimat. Sinabi niya na hindi sapat na may materyales ka lang. Kailangan mo ring magkaroon ng tamang panalangin, ng tamang ritual, at ng tamang layunin. Ang bawat agimat ay may sariling espiritu. At kung hindi mo ito papakainin ng tamang panalangin at intensyon, mamamatay ang kapangyarihan nito at magiging walang kwenta. Ipinagtapat niya na maraming mga antingero ang nabigo dahil sa kakulangan ng kaalaman sa bahaging ito. Kahit gaano kaganda ang materyales na ginamit mo, kung hindi mo alam kung paano alagaan ng espiritu nito, wala ring silbi. Nang matapos niya ang paglililok, ipinakita niya sa akin ng isang hugis ng talim ng sibat na gawa sa bato ng buhay. Ang kulay nito ay asul na may bahid ng itim, at ang itsura nito ay parang kristal na may umuusok na liwanag sa loob. Ginawa niya itong kwintas at ipinasuot sa akin. Nang maisuot ko ito, naramdaman ko agad ang init na kumakalat sa aking dibdib. Parang may bagong lakas na pumasok sa aking katawan. Sinabi niya na ang agimat na ito ay kilala bilang talim ng berbalyo. Isang sandata na ginamit ng isang makapangyarihang mandirigma noong unang panahon upang patayin ang mga aswang at iba pang masamang nilalang. Binigyan din niya ako ng isang maliit na libreta na naglalaman ng mga panalangin at ritual na kailangan kong gawin araw-araw. Sinabi niya na kailangan kong basahin ito tuwing hating gabi at madaling araw. At kailangan kong sundin ang lahat ng nakasulat doon ng eksakto. Bukod dito, binigyan niya ako ng isang mahalagang babala. Sa loob ng 5 buwan, bawal akong sumagot o lumaban sa kahit sinong tao. Kahit ako man ay inaapi o iniinsulto. Ito raw ay bahagi ng pagsubok upang mapatunayan na karapat-dapat akong magdala ng ganitong kapangyarihan. Ang mga salitang iyon ay nag-iwan ng malalim na marka sa aking puso. Alam kong hindi magiging madali ang pagsubok na ito, lalo na sa aming lugar kung saan ang mga tao ay madalas na nagkakaroon ng alitan dahil sa kahirapan at stress ng buhay. Ngunit determinado akong sumunod sa lahat ng kanyang tagubilin dahil naniniwala ako na ang agimat na ito ay magbibigay sa akin ng pagkakataong baguhin ang aking kapalaran.
Bago ako umalis, sinabi niya na bumalik ako pagkatapos ng 5 buwan upang harapin ang huling pagsubok. Isang pagsubok na magpapatunay kung tunay nga akong karapat-dapat na maging tagapagmana ng kapangyarihang ito. Ang mga unang linggo ng pagsubok ay naging napakahirap para sa akin. Tuwing hating gabi, ginigising ko ang aking sarili upang basahin ang mga panalangin sa libreta. Ang mga salita ay nakasulat sa lumang Bisaya na halos hindi ko maintindihan. Ngunit pinilit kong aralin ito ng husto. Sa simula, nahihirapan akong tandaan ang mga ritual at madalas akong nakakaramdam ng antok at pagod. Ngunit sa paglipas ng mga araw, unti-unti akong nasanay at naramdaman ko na ang mga panalangin ito ay nagiging bahagi na ng aking pagkatao. Ang mas mahirap na bahagi ng pagsubok ay ang pagpipigil ng aking sarili na huwag sumagot o lumaban kapag ako ay inaapi. Nagsimula itong mangyari ilang linggo mula nang simulan ko ang pagsubok. May mga taong bigla na lang nagkakaroon ng galit sa akin nang walang dahilan. Minsan, habang naglalakad ako sa daan, may isang kapitbahay na biglang sumigaw at sinabi na ako raw ay mayabang at walang galang. Hindi ko alam kung saan nanggaling ang galit na yon dahil wala naman akong ginawang masama sa kanya. Sa halip na sumagot, nginitian ko na lang siya at nagpatuloy sa paglalakad. May isa pang pagkakataon nang may grupo ng mga kabataan na nanggulo sa akin habang ako ay bumibili sa palengke. Tinutokso nila ako at sinasabing ako raw ay mahina at takot lumaban. Ang dugo ko ay kumulo sa galit at gustong-gusto kong sagutin sila at ipakita na hindi ako mahina. Ngunit naalala ko ang babala ni Tio Bernardo. Kaya hinayaan ko na lang silang magsalita at umalis ako ng tahimik. Ang mga ganitong pangyayari ay paulit-ulit na nangyari sa loob ng mga buwan ng pagsubok. At sa bawat pagkakataon, mas lalo akong nahihirapang magpigil. Subalit sa kabila ng mga hamon na ito, napansin ko rin ang mga pagbabago ng aking sarili. Ang mga panalangin sa libreta ay hindi lamang tungkol sa kapangyarihan ng agimat. Naglalaman din ito ng mga aral tungkol sa pagmamahal, pagpapakumbaba at pagpapatawad. Sa bawat pagbabasa ko, mas lalo kong nauunawaan ang kahulugan ng tunay na lakas. Natutunan kong ang tunay na kapangyarihan ay hindi nagmumula sa kakayahang saktan o patayin ang iba, kundi sa kakayahang kontrolin ang sarili at magpakita ng habag kahit sa mga taong hindi karapat-dapat nito. Sa 3 buwan ng pagsubok, may nangyaring kakaiba. Isang gabi, habang ako ay nagdarasal, biglang uminit ang agimat na nakabitin sa aking leeg. Ang init ay hindi nakakapasok, ngunit ramdam ko ang lakas na dumadaloy mula dito patungo sa aking buong katawan. Maya-maya pa, bigla akong nakakita ng mga imahe sa aking isipan. Mga mukha ng mga taong hindi ko kilala, mga lugar na hindi ko pa napuntahan, at mga pangyayaring hindi ko pa naranasan. Natakot ako sa simula, ngunit naalala ko ang mga isinulat sa libreta tungkol sa mga ganitong karanasan. Sinabi doon na ito ay tanda na ang agimat ay nagsisimulang makilala ako at tanggapin
bilang kanyang tagapagmana. Mula noon, mas madalas ko nang nararamdaman ang presensya ng agimat. Parang may nakikita akong mga bagay na hindi nakikita ng iba. Minsan, habang naglalakad ako sa kagubatan, nakikita ko ang mga anino ng mga nilalang na gumagalaw sa pagitan ng mga puno. Hindi ako natatakot dahil alam kong protektado ako ng agimat. Sa halip, mas lalo akong naging mapagmatsyag at sensitibo sa aking paligid. Natutuhan kong makinig sa mga bulong ng hangin, sa mga kilos ng mga hayop, at sa mga palatandaan ng kalikasan. Sa ika-4 na buwan, may isang malaking pagsubok na dumating. Ang aking ama ay nagkasakit at ang aming pamilya ay nag-alala kung paano siya pagagalingin. Wala kaming pera para sa doktor at ang pinakamalapit na klinika ay malayo pa sa aming lugar. Nag-alala ako at gustong-gusto kong gamitin ang agimat upang pagalingin siya. Ngunit naalala ko ang babala na bawal akong gumamit nito sa loob ng 5 buwan. Ang tanging nagawa ko lang ay magdasal at umasa na gagaling siya. Ilang araw siyang nagkasakit at sa mga panahong yon, halos mawala na ang aking pag-asa. Ngunit sa ika-4 na araw, biglang gumaling ang aking ama. Sinabi niya na nanaginip siya ng isang matandang lalaki na nagbigay sa kanya ng inumin. At pagkagising niya, nawala na ang sakit. Alam kong iyon ay si Tio Bernardo. At salamat sa kanya dahil sa tulong na yon. Ang pangyayaring ito ay nagpalakas ng aking pananampalataya na tama ang aking ginagawa at na ang pagsubok na ito ay may malalim na layunin na lagpas sa aking pang-unawa. Nang dumating ang ika-5 buwan, naramdaman ko na ang pagbabago sa aking sarili. Wala na akong galit sa mga taong nang-api sa akin. Sa halip, naawa ako sa kanila dahil hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Natutunan kong magpatawad ng buong puso at sa pagpapatawad na yon, naramdaman ko ang tunay na kalayaan. Ang agimat sa aking leeg ay patuloy na umiinit, ngunit ngayon ay mas komportable na ako sa presensya nito. Parang naging bahagi na ito ng aking katawan at ng aking kaluluwa. Nang dumating ang inaasahang araw, bumalik ako kay Tio Bernardo na puno ng kumpiyansa at determinasyon. Nakita ko siyang naghihintay sa labas ng kanyang kubo. Nakangiti at tila proud sa aking pagdating. Binati niya ako at sinabi na nakikita niya sa aking mga mata na nagtagumpay akong lampasan ang unang bahagi ng pagsubok. Ngunit sinabi niya rin na may isa pang huling pagsubok na kailangan kong harapin. Isang pagsubok na magpapakita kung tunay nga akong karapat-dapat na maging tagapagmana ng talim ng berbalyo. Pumasok kami sa loob ng kanyang kubo at doon ay nagsimula akong marinig ang mga kakaibang tunog. May mga sigaw na nanggagaling sa ilalim ng sahig. Mga boses na puno ng sakit at galit. Tinanong ko si Tio Bernardo kung ano ang mga iyon. At sinabi niya na huwag kong pansinin dahil bahagi iyon ng pagsubok. Sinabi niya na ang mga boses na iyon ay mga espiritu ng mga aswang na kanyang nahuli at ginawang bilanggo sa loob ng maraming taon. Ang aking huling pagsubok ay harapin ang isa sa mga ito at patunayan na ang agimat ay tunay ngang kumikilos sa akin.
Habang patuloy akong nakikinig sa mga sigaw, unti-unting naging malinaw ang mga salita. Sinasabi ng mga boses na paalisin ako, na umalis sa lugar na yon dahil natutunaw sila sa presensya ng agimat na aking dala. Naramdaman ko ang takot na gumapang sa aking balat. Ngunit pinilit kong manatiling kalmado. Alam kong ito ang sandaling hinihintay ko. Ang sandaling magpapatunay kung totoo ang lahat ng aking natutunan. Lumapit si Tio Bernardo sa isang sulok ng kubo at hinila ang isang tanikal na nakatago sa ilalim ng sahig. Biglang lumabas ang isang nilalang na hubad at puno ng dugo. Ang mukha nito ay distorted, parang halo-halo na tao at hayop. Ang mga mata nito ay pula at puno ng galit. At ang mga kuko nito ay mahahaba at matalim. Nang makita niya ako, sumigaw ito at sumulong sa aking direksyon. Umatras ako, ngunit naalala ko ang lahat ng aking natutunan sa loob ng 5 buwan. Hinawakan ko ang agimat sa leeg ko at nagsimulang magdasal ng mga salitang natutunan ko. Sa sandaling binigkas ko ang mga salita, ang agimat ay nagliwanag ng asul na ilaw. At ang nilalang ay biglang tumigil sa gitna ng kanyang pagsugod. Sumigaw ito ng malakas at nakita kong nagsimulang masunog ang kanyang balat sa lugar kung saan tumama ang liwanag ng agimat. Sinubukan itong lumapit sa akin, ngunit sa bawat hakbang ay mas lalo itong nanghihina. Ang kanyang laman ay nagsimulang matunaw na parang kandila na nasusunog. Ilang minuto lang ang lumipas at ang nilalang ay tuluyan ng naglaho sa isang usok na maitim. Ang tanging naiwan ay ang amoy ng nasunog na laman at ang katahimikan na bumalot sa buong kubo. Lumapit si Tio Bernardo sa akin, pumapalakpak at puno ng ngiti. Sinabi niya na ako ay nakapatay ng isang aswang gamit lamang ang kapangyarihan ng agimat. At iyon ay patunay na karapat-dapat akong maging tagapagmana ng talim ng berbalyo. Naramdaman ko ang kombinasyon ng takot, tuwa at pagkalito. Hindi ko inakala na kaya ko palang gawin ang ganitong bagay. Mula noon, naging malapit kami ni Tio Bernardo. Mas marami pa siyang itinuro sa akin tungkol sa mga lihim ng mundo ng espiritu, ng mga aswang at ng mga engkanto. Natutunan kong gamitin ang agimat hindi para saktan ng iba, kundi para protektahan ang mga taong mahal ko. Sa loob ng ilang taon, naging kilala ako sa aming lugar bilang isang taong may proteksyon. At maraming tao ang lumapit sa akin para humingi ng tulong laban sa mga masasamang espiritu. Ngunit tulad ng lahat ng bagay sa mundo, may katapusan din ang aking paglalakbay. Nang ako ay magkaroon ng bisyo sa sabong, unti-unti kong nakalimutan ng mga aral ni Tio Bernardo. Nagsimula akong gumamit ng agimat para manalo sa sugal at sa ganitong paraan, nilabag ko ang pinakamahalagang tuntunin, na ang agimat ay hindi dapat gamitin para sa personal na interes. Isang gabi, habang ako ay naglalasing pagkatapos ng isang laban ng manok, naramdaman kong biglang lumamig ang agimat sa aking leeg. Kinabukasan, nang tingnan ko ito, wala na. Nawala na lang na parang bula. Sinubukan kong hanapin ito. Bumalik ako kay Tio Bernardo para humingi ng tulong. Ngunit sinabi niya na wala na siyang magagawa.
Ang agimat ay umalis dahil sa aking sariling kasalanan. At ang tanging paraan para makuha ko ito ulit ay magsimula muli sa simula. Na ibig sabihin ay kailangan kong dumaan ulit sa lahat ng pagsubok. Ngunit sa edad kong iyon, alam kong hindi ko na kaya. Ang aking katawan ay matanda na at ang aking espiritu ay pagod na. Ngayon, sa aking mga huling taon, naalala ko pa rin ang lahat ng nangyari. Ang 5 taon na may agimat ako ay ang pinakamaganda at pinakamahalagang bahagi ng aking buhay. Natutuhan ko ang halaga ng pagpipigil, ng pagpapatawad, at ng paggamit ng kapangyarihan ng responsable. Kahit na wala na ang agimat, nananatili pa rin sa akin ang mga aral na aking natutunan. At yun ang tunay na kayamanan na hindi maaaring nakawin o mawala. Ang karunungan na nagmula sa karanasan at sa mga pagsubok na aking hinarap. Sa mga nakikinig ngayon, nais kong ipaalala na ang tunay na kapangyarihan ay hindi nagmumula sa mga agimat o sa mga mahiwagang bagay. Ang tunay na lakas ay nagmumula sa ating kakayahang maging mabuting tao. Magmahal ng walang hinihintay na kapalit at magpatawad sa mga taong nakasakit sa atin. Ang agimat ay tumutulong lamang, ngunit sa huli, tayo pa rin ang magpapasya kung paano natin gagamitin ang lakas na binigay sa atin. At sa pagpiling gamitin ito ng tama, doon tayo tunay na magiging makapangyarihan. Mapagpalang araw po. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Paeng, isang mamamayan sa baryo ng Iligan City sa Mindanao. Nais ko pong ibahagi sa inyo ang aking hindi malilimutang karanasan noong taong 1986 sa isang maliit na bayan sa Mindanao. Noong pong mga panahong yon, 20 taon na akong nagsusulat ng mga kwento bilang trabaho ko. Marami na rin akong naisulat na mga kwento, pero may isa akong kwento na hindi pinapayagan ng aking mga boss. Ito ay tungkol sa natatanging bisa ng kalamansi na magpapahiwatig kung ang karne ay tunay na karne ng tao. Ang bayan kung saan nangyari ang lahat ay hindi ko na lang babanggitin upang protektahan ang mga residente doon. Isa itong payapa at tahimik na bayan. Kitang-kita ang ganda ng kalikasan. Ang mga tao doon ay sobrang bait at nagbibigay respeto sa bawat bisita. Taong 1986, nangyari ito noong Marso. Hindi ko na maalala ang eksaktong petsa. Kasama ko ang aking kapatid na si Emat. Pumunta kami sa isang piyesta. Ito ay unang pagkakataon na dumalo kami sa isang malaking selebrasyon doon sa bayan na yon. Pagdating namin doon, iba't ibang pagkain ang inihain sa amin ng mga tao. Nalaman din namin na may nagkalat na tsismis tungkol sa isang pamilya roon na pinaghihinalaang mga aswang. Ang pamilyang ito ay ang pamilya ni Mang Arnel. Ako at ang aking kapatid ay nag-obserba sa pamilya ni Mang Arnel sa loob ng 1 buwan na aming pagbabakasyon doon. Sa pagkakakilala namin, mababait at normal lang sila. Wala kaming nakitang kakaiba sa kanila. Ngunit sa araw ng piyesta, nalaman namin ang kanilang lihim dahil sa paggamit namin ng kalamansi. Iyon ay nang mag-aya ang anak ni Mang Arnel na kumain sa kanila. Una naming tinanggihan dahil alam naming ipagbabawal ito ng aming tiyahin.
Ngunit dahil sa pangungulit, pumayag na rin kami. Habang naghihintay ng pagkain, naalala ko ang payo ng tiyahin namin. Sabi niya, magdala daw kami palagi ng kalamansi. Kapag pinatak ito sa karne at biglang kumapal o lumambot ang amoy, ibig sabihin daw, karne iyon ng tao. Kinabahan kami ni Imat, pero sinunod pa rin namin ang payo para makasigurado. Nang dumating na ang mga putahe, amoy na amoy namin ang bango ng mga ito. Wala kaming nakitang mali, pero para makasigurado, pinatakan namin ng kalamansi ang adobo at dinuguan. Maya-maya pa, sobrang napakabaho na ng amoy nito. Para bang bulok na karne. Nang pisilin namin ang karne, sobrang lambot na para bang bulak na. Doon namin napagtanto na totoo nga ang tsismis tungkol sa pamilya nila. Agad kaming nag-isip ng paraan kung paano makakauwi nang hindi kakain ang handa nila. At buti na lang, dumating ang pinsan namin na nagpapanik na dahil inaatake daw sa puso ang aming tiyahin, kaya napilitan kaming umuwi kaagad. Nang makauwi, malaking pasasalamat ang aming naipadama sa aming pinsan. Dahil kung hindi siya dumating, malamang naging aswang na rin kami. Simula noon, hindi na kami bumalik pa sa bayan na yon. Ngunit sa tuwing naaalala ko ang pangyayaring yon, hindi ko mapigilang kilabutan. Matapos ang nakakatakot na karanasang iyon, agarang iniwasan na namin ang pagbalik sa bayan, kung saan nangyari ang lahat. Masaya na kaming namumuhay kasama ang aming pamilya. Ngunit hindi maikakaila na paminsan-minsan ay bumabalik sa alaala ko ang mga pangyayari nung araw ng piyesta sa bayan ng Mindanao. Lalo na tuwing kakain ako ng karne. Naaalala ko ang amoy ng hinalong karne ng tao na halos makain na namin. Isang gabi, nagising ako sa gitna ng magdamag. Napanaginipan ko kasi na naging aswang na ako. Sa panaginip ko, kumakain ako ng mga tao. Pati ang aking pamilya ay naging aswang na rin. Makatotohanan ng panaginip ko na yon. Para akong pagod ng magising dahil sa sobrang hingal at pawis na pawis. Mula noon, lagi ko nang iniisip kung ano kaya ang nangyari sa bayan pagkatapos naming umalis. Nakauwi kaya ng ligtas ang iba pang mga bisita roon? Patuloy kaya ang pagsasamantala ng pamilya ni Mang Arnel sa mga walang muwang na tao? Isang araw, dahil sa kakaibang pangyayari, naisipan kong puntahan ang aking tiyahin upang tanungin siya tungkol sa nasabing pamilya. Baka may mga bagong impormasyon siyang nalaman na maaaring makatulong sa akin para mabura sa isipan ng nakababahalang alaala. Pagdating ko sa bahay ng aking tiyahin, agad siyang napangiti nang makita ako. Matagal na rin kaming hindi nagkikita. Pagkatapos kong makapagpahinga, tsaka ko iniungkat ang tungkol sa pamilya ni Mang Arnel. Chang, naalala mo po ba yung pamilya ni Mang Arnel? Di ba may chismis noon na mga aswang daw po sila? Di ba? Oo, anak. Hindi ko makakalimutan ang pamilyang yon. Delikado talaga sila. May nalaman ka na po ba kung ano ang nangyari sa kanila? Umalis na ba sila sa bayan? Ay oo, anak. Umalis na nga sila. Mga 2 years ago na yata yon. Biglaan lang din ang pag-alis nila. Walang paalam o kahit anong dahilan. Talaga, Chang? Buti naman at umalis na sila. Delikado talaga sila para sa mga tao dun eh. Tama ka dyan, nak. Alam mo ba, bago sila umalis, may nangyaring krimen sa bayan. May isang buntis na babae na natagpo ang patay at wakwak ang tiyan niya.
Maling-mali talaga ang ginagawa ng pamilyang yon. Laking ginhawa ang naramdaman ko nang malaman ko na umalis na ang pamilya ni Mang Arnel sa bayan. Ngunit nalungkot din ako para sa buntis na babaeng naging biktima nila bago sila umalis. Pagkatapos ng aming pag-uusap, naisip kong ibahagi ang tungkol dito kay Imat. Masaya siyang nalaman na ligtas na ang mga tao sa bayan mula sa pamilya ng mga aswang. Ngunit sa kabila nito, hindi pa rin nawawala sa amin ang takot na baka naman hanggang ngayon ay patuloy pa rin ang gawain ng pamilya ni Mang Arnel. Paano kung lumipat lang sila ng bayan at doon naghahanap ng mga bagong biktima? Napagdesisyonan namin ni Imat na mag-imbestiga gamit ang aming mga koneksyon bilang mga manunulat. Nagsimula kaming maghanap ng impormasyon tungkol sa pinanggalingan ng pamilya ni Mang Arnel. Hindi nagtagal, nalaman namin na galing pala sila sa isang maliit na probinsya sa Visayas, kung saan ay matagal nang may mga kwento ng aswang. Doon pala sila unang nanirahan bago lumipat sa bayan sa Mindanao. Nang malaman ito, naputol ang aming investigasyon. Imposibleng mahanap pa namin sila sa buong Visayas. Pero kahit papano ay nakahinga kami ng maluwag dahil malayo na sila sa bayan sa Mindanao. Ngunit hindi pa rin nawawala sa amin ang pangamba. Paano kung magpatuloy sila sa kanilang masamang gawain? Ilang buhay pa ang mawawala bago sila tuluyang mapigilan. Naway gabayan ng poong may kapalang lahat upang maligtas sa kapahamakan at sa mga may masasamang hangarin. Sana'y magbago na sila at iwanan na ang kanilang mga kasalanan. Matapos ang aming pagsisiyasat, nagpasya kaming hindi na munang habulin pa ang pamilya ni Mang Arnel. Mas mainam na siguraduhin muna namin na ligtas ang bayan sa Mindanao, kung saan unang nakilala ang pamilyang yon bilang mga aswang. Isang linggo pagkatapos ng aking pagbisita sa tiyahin ko, bumalik ulit ako sa bayan kasama si Imat upang masaksihan ang kalagayan nito. Gusto naming matiyak na wala nang banta ng panganib sa mga tao roon. Pagdating namin doon, kitang-kita ang pagbabago. Mas masaya at payapa na ang atmosphere. Wala nang mga chismis o usap-usapan tungkol sa mga aswang. Ang dating nakakatakot na bahay ng pamilya ni Mang Arnel ay pininturahan na ng puti at binago na ang itsura. Nagpasya kaming maglibot at makipag-usap sa mga tao upang malaman ang kanilang saloobin. Karamihan sa kanila ay nagpahayag ng tuwa at ginhawa dahil umalis na ang pamilyang kanilang kinatatakutan noon. May isang matanda ang nagkwento sa amin na noong panahon pa raw marami ng balibalita tungkol sa pamilya ni Mang Arnel. Pero walang makapaglabas ng ebidensya kaya patuloy lang sila sa kanilang masamang gawain. Pero nung bigla silang umalis, doon nila naramdaman ang tunay na kapayapaan. Napuno rin kami ng sigla nang makita ang dati naming mga kaibigan doon. Lalo na si Boyong, ang anak ni Mang Arnel na dating close naming kalaro. Masaya siyang binati kami at nagpahayag ng pagsisisi sa nangyari nung piyesta. Pinasalamatan namin siya dahil kahit papano ay naging mabuting kaibigan siya sa amin. Napag-usapan na lang namin ang tungkol sa kasalukuyang kalagayan niya at ang plano niyang humanap ng trabaho sa Maynila. Sa aming pag-ikot, nakasalamuha rin namin ang ibang mga pamilya na dati ring natakot sa pamilya nila Openg. Lahat sila ay nagpahayag ng malaking pasasalamat dahil tuluyan nang nawala ang kanilang kinatatakutan. Masaya kaming makitang muli ang dating masigla at payapang bayan. Parang isang malaking pangamba ang nawala sa mga residente. Ngayon, maaari na nilang harapin ang buong sigla ang kinabukasan. Ngunit sa kabila ng saya, may pangamba pa rin nananatili sa aming dalawa ni Imat.
Paano na lang kung sa ibang bayan na naman naghahasik ng lagim ang pamilya ni Mang Arnel? Sa tuwing naaalala namin iyon, hindi mapakali ang aming kalooban. Dahil dito, naisipan naming magsimula ng liham kampanya. Aming hihikayatin ng iba pang mga manunulat na isiwalat ang tungkol sa aswang upang maging mapagmatsyag ang mga tao. Hindi na dapat maulit ang nangyari sa bayan sa Mindanao. Kahit mahirap ang laban, aming ipagpapatuloy ito para sa kapakanan ng marami at upang mabura na ang kultura ng takot at kasinungalingan. Naniniwala kaming sa pamamagitan ng pagtutulungan at pagmamahalan, magtatagumpay din ang katotohanan at katarungan. Matapos ang aming pagbisita muli sa bayan, nagsimula kaming magplano kasama ni Imat kung paano isusulong ang aming advokasya laban sa mga aswang. Alam namin na mahirap itong laban, ngunit naniniwala kaming kailangan itong gawin. Ang una naming hakbang ay ang pagsulat ng isang manipesto tungkol dito. Ibubunyag nito ang tungkol sa mga aswang at babalaan ng mga tao sa kanilang mapaminsalang epekto. Ipinapaliwanag din dito kung paano sila nakakalusot sa batas at patuloy ang kanilang masamang gawain. Upang mapalakas ang aming mensahe, naghikayat kami ng mga eksperto at survivor sa mga aswang. Sinulatan at inimbitahan namin sila para magsalita at magbigay ng kanilang testimonya. Karamihan sa kanila ay pumayag naman dahil gusto nilang mawala na ang ganitong uri ng pang-aabuso. Isa sa mga naimbitahan namin ay si Aling Esme, isang matanda ngunit buhay pang survivor sa mga aswang. Anak niya ang naging biktima noon ng mga masasamang nilalang na ito. Malaki ang naging ambag niya sa pagbibigay diin kung gaano kadesperado na ang sitwasyon. Bukod sa testimonya, kailangan din namin ng mga hard evidence upang maipakita na tunay ang aming ipinaglalaban. Kaya hinimok namin ng mga tao na magbigay ng anumang pruweba tulad ng mga pictures o videos kaugnay ng aswang. Dahil limitado ang aming reach, naisipan din naming mag-partner sa mga media outlets. Humingi kami ng tulong sa kanila para maipalabas ang aming advokasya sa radyo at telebisyon. Nag-volunteer din silang mag-conduct ng mga investigative reports tungkol dito. Matapos ang maraming buwan ng paghahanda, nagsagawa kami ng isang malaking kampanya laban sa mga aswang. Ibinalandra namin ang aming manifesto at napakaraming tao ang nakiisa sa amin. Trending topic pa nga sa social media ang hashtag #StopAswang. Ramdam namin ang overwhelming support mula sa iba't ibang sektor. Pati ang pamahalaan at simbahan ay nakiambag din ng pondo at resources. Ito ang pinakamasiglang kampanya kontra sa aswang sa kasaysayan ng bansa. Ngunit sa kabila nito, alam pa rin naming mahaba pa ang laban. Marami pang utak na kailangang baguhin at pusong kailangang buksan. Patuloy kaming magpapalakas ng bawat isa hanggang umabot sa level kung saan wala nang puwang para sa mga aswang sa ating lipunan. Matapos ang matagumpay na kampanya laban sa mga aswang, unti-unti ring nawala ang tensyon at takot na namamayani dati sa bayan sa Mindanao. Ngunit alam namin ni Imat na hindi rito nagtatapos ang aming misyon. Dapat pa rin naming tiyakin na ligtas na ang lahat. Isang taon ang nakalipas. Bumalik ulit kami sa bayan upang bisitahin ang aming mga dating kaibigan doon. Gusto rin naming malaman kung may balita sila tungkol sa kinalabasan ng pamilya ni Mang Arnel. Mainit ang pagtanggap sa amin ng mga tao doon. Halos lahat sila ay nagpapasalamat dahil sa aming pagsisikap na itigil ang kultura ng takot dulot ng mga aswang.
Masaya kaming makitang muli silang walang pangamba sa muka. Habang nag-iikot kami, napag-alaman namin mula sa barangay captain na tila umalis na nga ng tuluyan ng pamilya ni Mang Arnel. Ayon sa kanya, lumipat na raw sila sa malayong probinsya at hindi na bumalik pa. Napakagandang balita ito para sa amin. Lumipas man ang ilang taon, masaya kaming malamang tila nakalaya na ang bayan mula sa paghahari ng mga masasamang nilalang. Ngunit patuloy pa rin ang aming pag-iingat. Dahil dito, naisipan namin na mag-organisa ng mga seminar sa bayan tungkol sa pagiging mapagmatsyag laban sa mga aswang. Tinuruan namin sila kung paano makilala ang mga ito at paano maiiwasan ang mapahamak. Naging matagumpay ang mga seminar. Ramdam namin ang sigla ng mga tao na gustong matuto. Masaya silang makisali sa mga activities at makinig sa aming mga payo't babala at unti-unti nababago na ang kanilang pananaw. Upang mas lalong mapalakas ang kanilang kumpiyansa, nagsagawa rin kami ng mga team building activities kasama ang mga residente. Dito na ipakita namin ang halaga ng pagtutulungan at pagkakaisa sa komunidad. Sa uling araw ng aming pagbisita, nag-organisa kami ng isang maliit na salo-salo bilang pasasalamat sa mainit nilang pagtanggap. Dumalo ang halos lahat ng tao sa barangay at masaya silang nakikipagkwentuhan at nagbibiruan. Napuno kami ng pag-asa sa mga nakitang pagbabago sa bayan. Alam namin sa aming puso na kahit ano pang pagsubok ang dumating, kakayanin nilang lampasan iyon ng magkakasama. Hindi na sila magpapadaig sa takot at kadiliman. Nasimulan na nilang buksan ang kanilang mga puso at isip upang tanggapin ang liwanag ng katotohanan. Patuloy kaming mananalig na magtatagumpay ang kabutihan laban sa masama. Ang pag-ibig ang magwawagi sa huli. Matapos ang aming mga pagsisikap na palakasin ang loob ng mga tao sa bayan, unti-unti na ring nagbabalik ang sigla at kasiyahan dito. Ngunit paalala ko pa rin kay Imat na hindi dapat naming kalimutan na may ibang lugar na nangangailangan ng aming tulong. Isang araw, nakatanggap ako ng liham mula sa isang kaibigan na taga-kabilang probinsya. Ayon sa kanya, lumipat di umano sa kanila ang isang pamilyang may malaking pagkakahawig sa pamilya ni Mang Arnel. Agad ko itong ipinakita kay Imat at napagdesisyonan naming puntahan ang lugar para masuri ang sitwasyon. Pagdating namin doon, agad naming naramdaman ang tensyon sa kapaligiran. May bahid ng takot ang mga mata ng mga tao. Palihim na nag-uusap kami ni Imat at nagpasyang magpanggap bilang mga bisita lang. Kinausap namin ang ilang residente at nalaman ang tungkol sa bagong dating na pamilya. Totoo ngang may kakaiba sa kanila ayon sa mga kwento. May dinig din silang ungol at daing ng mga tao tuwing gabi pero walang nakakapagpatunay nito. Maya-maya pa ay nakilala na rin namin ang pamilya. Napansin namin agad ang pamilyar na mukha ni Mang Arnel. Nilapitan nila kami at inalok ng pagkain, pero humindi na lang kami. Sa halip, kinausap namin sila ng diretsyo at hinamon sila ng patunay na sila ay mga aswang. Sa unang pagkakataon, umaming totoo nga ang paratang sa kanila. Nagulat kami ni Imat at agad na naghanda sa posibleng atake. Pero sa halip na galit, nakita namin ang lungkot sa mga mata nila habang iniisnab ang kanilang mga ginagawa. Naging maayos ang usapan. Sa uli, pumayag silang itigil na ang kanilang masamang gawain at manumpa na hindi na uulitin pa. Nangako rin sila na aalisin na ang sumpa sa kanilang angkan at hihilingin ang tawad sa mga napinsala nila. Matapos ang maayos na pag-uusap,
tuluyan na ngang umalis ang pamilya ni Mang Arnel sa probinsya. Masaya kaming nakapagligtas ng maraming buhay dahil dito. Ngunit alam din namin na mahirap baguhin ang ugali, kaya patuloy kaming magbabantay sakaling sila'y muling gumawa ng kasamaan. Sa ngayon, ang mahalaga ay natulungan namin ang probinsyang ito na makawala sa takot. Gaya ng ginawa namin sa bayan sa Mindanao, nag-organisa kami ng mga seminar para turuan silang protektahan ang kanilang mga sarili laban sa masasamang elemento. Sa bawat lugar na aming napuntahan, patuloy naming pinapaalala sa mga tao na huwag papadala sa takot. Sa halip, dapat nilang paigtingin ang pagmamahalan sa isa't isa. Sa pamamagitan nito, magtatagumpay kami laban sa anumang uri ng kadiliman. Makalipas ang ilang buwan, nakatanggap ulit kami ng balita mula sa isang kaibigan na nakakita raw ng mag-anak na kamukha ni Mang Arnel sa isang malayong syudad. Agad naming tinungo ang lugar upang masigurong ligtas ang mga tao roon. Pagdating namin, agad kaming nagtungo sa barangay kung saan sila huling nakita. Tinanong namin ang mga residente kung may bagong dating na pamilya rito. Sa unang pagtatanong pa lamang ay napansin na nila agad kami dahil sa aming pagsisikap laban sa mga aswang. Ayon sa kwento ng mga tao, may bagong pamilyang araw na dumating ilang linggo na ang nakalipas. Mapagkunwari daw sila pero ramdam ang kakaibang presensya. May narinig din daw silang mga sigaw at ungol ng tao tuwing gabi mula sa bahay ng bagong dating na pamilya. Kaagad naming tinungo ang bahay at kinausap ng maayos ang pamilya. Sa unang pagkakataon, umaming sila nga ang pamilya ni Mang Arnel. Nangako naman silang tuluyan ng lilisanin ng lugar at hindi na uulitin ang kanilang mga kasalanan. Nang makaalis na sila, muling naramdaman ng mga tao ang pagbabalik ng kapayapaan sa kanilang pamayanan. Upang mabura na ang kultura ng takot, muling nag-organisa kami ng mga seminar kasama ang mga residente. Pinatatag namin ang kanilang loob na harapin ang anumang hamon sa hinaharap. Patuloy kaming bumibisita sa iba't ibang lugar kung saan may mga ulat ng aswang. Sa tuwing may natutulungan kaming komunidad, nararamdaman namin ang pag-asa na isang araw ay tuluyan ng mawawala ang mga nilalang na ito. Ngunit sa kabila nito, alam naming marami pa ring laban ang kailangang gawin. May mga lugar pa kung saan namamayani ang takot at karahasan. Sa tuwing naiisip namin ito ni Imat, lalo lang kaming napapalakas na ipagpatuloy ang aming misyon. Kahit gaano kahirap, patuloy kaming lalaban hanggang sa ang huling pamilya ng masasamang nilalang ay tuluyan ng mawala. Sa aming gabay, umaasa kaming marami pang buhay ang maililigtas mula sa kadiliman. Sa uli ay mananaig ang liwanag ng pag-asa at pag-ibig. Matapos ang maraming taon ng pakikipagbaka, sa wakas ay nararamdaman na namin ang malaking pagbabago sa bayan at sa iba pang lugar na aming napuntahan. Unti-unti nang nawawala ang takot ng mga tao sa mga aswang. Ngunit sa kabila nito, alam pa rin namin na hindi pa natatapos ang aming misyon. May ilang lugar pa rin kung saan umiiral pa ang kultura ng karahasan at takot na iniwan ng mga aswang. Kaya nagpasya kaming magtungo sa mga liblib na probinsya upang patuloy ang pagtulong doon. Isang araw, nakarating kami sa isang napakalayong nayon na matagal nang walang kontak sa iba. Agad naming napansin ang lantarang katahimikan at lungkot sa mga mukha ng mga tao roon. Tila ba pinipigilan lang nilang magsalita dahil sa takot. Matagal na palang naghahari dito ang isang pamilya ng masasamang nilalang. Sila ang nangunguna sa pagpatay at pang-aapi sa mga inosenteng residente. Matagal na itong kalakaran, ngunit walang makalaban dahil sa lakas ng kanilang kapangyarihan.
Ngunit dumating din ang pagbabago. Nang malaman ng mga tao ang tungkol sa aming adbokasya, nag-aklas sila laban sa masasamang pamilya. At sa wakas, napalayas nila ang mga nilalang na yon at nakamtang muli ang kalayaan ng kanilang bayan. Napakasaya ng naging selebrasyon nila ng paglaya mula sa takot. Sa pagkakataong ito, ipinakita nilang maaaring magtagumpay ang kabutihan kung magkakaisa lamang ang lahat tungo sa isang layunin. Pinatunayan nila na higit pa sa lakas ang nagagawa ng pagmamahal. Ito ang pinakamasayang sandali sa aming pakikipaglaban sa kadiliman. Sa wakas ay nasaksihan namin ang pinakamatinding manifestasyon ng liwanag ng pag-asa at pagmamahal. Ito ang magiging inspirasyon namin sa marami pang laban sa hinaharap. Ngayon ay mas matatag na ang aming kalooban sa hinaharap ng bayan at ng marami pang tao. Alam naming sa puso nila, mananatiling buhay ang diwa ng pagkakaisa na magtatanggol sa kanila anuman ang mangyari. Sa wakas ay napagtanto nilang sila ang tunay na nagpapasaya sa kanilang kinabukasan. Ito na marahil ang hudyat na tapos na ang aming misyon. Ngunit patuloy pa rin ang pakikibaka sa ibang anyo at paraan. Sa tuwing may kadiliman, magiging tanglaw kami ng pag-asa. Hanggang sa huling hibla ng kasamaan, hindi kami titigil sa pagsisikap. Palaging mananaig ang kabutihan at katarungan. Hanggang dito na lang po. Ako po si Paeng, ang inyong kaistorya. Maraming salamat po mga kaistorya sa pakikinig. At kita-kits po ulit bukas para sa isa na namang nakakatakot na kwento. Ito po si Kuya Chris, ang inyong kaistorya. God bless po at ingat po lagi.